pamilya, nandito na naman po ako. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi, saan mang sulok kayo naroroon. Today is my second day of 30 Days Go Live Challenge. Ang topic po natin for today is about family. Ayan. So, samahan ninyo ako, tunghayan po natin ang aking talambuhay. Sana ma-inspired ko kayo at sana may makuha po kayong aral dito sa kwento ko, and tara silipin natin ang journey na ito patungo sa pangarap. So sa hindi po nakakakilala po sa akin, hi Sis Jeanette. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Heidi Apillanes, coming to you live on Ontario, Canada, originally from the Philippines. Isa po akong single mom, nakatira po ngayon dito sa Canada, and okay, so umpisahan po natin ang story ng buhay ko simula pagkabata. Ayan, so mag-uumpisa po tayo ng pagkabata. And by the way po pala, itong Go Live po na ito, itong challenge po na ito, hi Sis Rowena, hi Sis Jeanette, ayan, sa aking mga 1 million viewers, ayan. So, ano nga ba ang Go Live na ito? So, ang Go Live, hi Sis Sirin, thanks for watching guys, sa mga support, ayan. So, dito po sa Go Live, bakit po kami nag-Go Live? Kasi gusto po namin na mahasa po ang aming confidence dito sa business. And of course, makilala po ninyo kami ng lubusan dito na kami po yung mga taong totoo and hindi po kami nag-i-scam dito. So, ngayon, umpisahan po natin ang story ng aking buhay. So, apat po kaming magkakapatid. We are 4 girls and ako po yung pangalawa sa apat na magkakapatid. So, ang mga nanay at tatay ko, nung mga bata pa po kami, ang trabaho po ng mga parents ko noon, sila po ay magsasaka. Ayan. So, magsasaka po kami, farmers po kami, and gumigising po kami ng maaga para pumunta sa bukid magtrabaho. Sinasamahan namin yung aming mga magulang, tinutulungan namin doon sa sa bukid. Ayan, gumigising kami ng napakaaga para lang matulungan sila. Daming nanonood. Hi mga sis. Ayan. Thank you for the support. Ayan. So gumigising kami ng napakaaga para lang matulungan namin sila. Ako ang pinaka-paborito ng aking ng aking tatay na pumunta sa bukid. Ako yung tagahawak ng yung parang host, parang let's say kami, nag-farmers kami, so nagtatanim kami ng mga tobacco. So ayan, ako lagi ang paborito ng tatay ko na tinatawag kasi magaling daw ako maghawak ng mga yung mga host kasi hindi ko nasisira yung mga halaman namin. Ayan. So gumigising pa kami ng napakaaga niyan, or pagdating namin sa school, pumupunta kami sa bukid para lang magtanggal yung, alam niyo yung mga worm, 'di ba? Kapag may mga tobacco, yung mga kinakain nila yung yung mga tabako. So, gumigising pa kami niyan ng maaga para kumuha lang ng tinatanggal namin yung mga yung mga worm. Ayan, hindi kami takot sa worm. Ayan. Kaya napaka-tough po ang aming buhay. Ayan, dahil sa kanila. So, proud na proud ako sa kanila. Ayan, ang dami nating viewers. Hi sa aking 1 million viewers. Ayan. Hi sis. Ayan, dyan na sila. Dito po sa Canada is 11:27 na, pero tignan nyo, ang dami pa rin mga ka-business partner na nakasupport sa atin. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan. So, ganyan po ang story ng buhay ko. Farmers lang po kami noon. Hanggang sa nagkaroon po ako ng anak. Iniwan ko po sa aking mga magulang nung 2 years old pa lang po ang aking anak. Nag-OFW po ako. Pumunta po ako sa Hong Kong para maging isang nanny. Ayan, nanny po, nag-alaga ng mga bata, tagaluto, tagalinis, nag-alaga ng mga 3 bata sa bahay. Ganyan po ang ganyan po ang ginagawa namin 'yan. Sa mga nakakakilala po sa akin, alam niyo na po kung paano 'yan. Sa mga nagtrabaho po sa Hong Kong, ganyan po ang ginagawa namin. Kahit Sunday na day off ko, nagpa-part-time pa rin ako niyan para makasave lang ng pera. Kasi isa po akong single mom. Kasi kapag ikaw po ay isang single mom, lahat gagawin mo para lang matustusan mo ang pangangailangan ng iyong anak, 'di ba? Siyempre, ganyan naman po tayo. Ayan, si Sis Marilyn,
Isa din pong single mom yan. Ayan. So, mahirap po maging isang single mom. Lahat gagawin mo talaga. Kayo dito, kayo doon. Kahit anong pagsubok kakayanin mo para lang maiahon mo sila sa hirap. And nagtrabaho po ako sa Hong Kong ng 6 years and 6 months bago po ako nakapunta dito sa Canada. Ayan. So, nung napunta po ako dito sa Canada, nagtrabaho din po ako as a nanny. Ayan. Nagtrabaho din po ako as a nanny, tagaluto, tagalinis. Habang kahit day off ko, pumupunta ako sa aking kuskus, sa aking cash job, para lang magkaroon ng extra income, may pampadala sa Pilipinas. Ayan, so, 4 po kaming magkakapatid. Yung panganay po namin, siya po yung nag-alaga sa aking anak, at saka yung nanay ko po, siya po ang nag-alaga sa aking anak. So, ako po yung pangalawa, and yung pangatlo po namin, nasa Hong Kong ngayon, and yung pang-4 po namin, nasa bahay. So, yung panganay po namin, hindi po nakapag-abroad kasi siya po yung nag-alaga sa aking anak. Ganyan po. And then sa Pilipinas po, naranasan ko din po maging isang student, working student. Ayan, nagtrabaho din po ako sa University of Baguio as a student, working student. Ayan, nagtrabaho po ako sa Greenwich habang nag-aaral. Ayan. So, hindi man ako siguro, ang natapos ko lang na college is 1 year. Hi, sis Geraldine. Hi, sis Den. Ayan. So, ang natapos ko lang is 1 year HRM, and sa University of Baguio, 1 taon lang din. So, like, 2 years lang po ang natapos ko. Ayan. So, parang dito nga sa business po, hindi po basihan ang pinag-aralan, sabi nga nila. Kahit hindi ka marunong sa hindi ka tech-savvy, kahit hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, basta't ikaw ay flexible and coachable, pwede ka sa business na ito. Kaya yan po ang gusto ko pong i-share sa inyo, at gusto kong makuha ninyong aral na parang katulad ko. Ayan. So, tuloy natin about sa story ng buhay ko. And then, nung nandito na po ako sa Canada, hindi pa rin po sapat ang kinikita ko bilang nanny. So, nagtrabaho po ako bilang isang cleaner. Ayan. Pumupunta po ako sa bahay-bahay para maglinis. And nagka-cash job po ako kasi dito sa Canada kailangan nating mag-cash job para hindi na po tayo magbayad ng taxes, right? Tama po ba? Ayan. So, ganyan po kahirap ang buhay dito sa Canada. Paycheck to paycheck lang po tayo. So, kailangan mo din kumayod ng cash para magkaroon ka po ng extra income. Pero dahil po sa tulong talaga ng business na ito, na napakalaking tulong talaga, dito po talaga namin kinukuha ang aming ibang babayarin na parang katulad ko na nakakatulong na po talaga ng sobra dahil po sa natagpuan ko na ito. And ayun, doon ko po na susuportahan ang aking mga tama. Yeah, tama, Ceci, di ba? Yan, sa aking 1 million viewers. Ayan. So, ganyan pala kapag sa story ng buhay mo, parang sige ka ng sige, and then later, papaus ka na. Ayan. So, ganyan lang po ang story ng buhay ko. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa business na ito dahil dati, napaka-workaholic ko, dami kong trabaho, pero inaral kong mabuti, hi coach, inaral kong mabuti ang business na ito, and unti-unti ko pong napapatunayan na ito po ay 100% legit. Diyan po talaga ninyo mapapatunayan, guys. So, dito po sa business, nandito man kami, nag-share ng about sa amin, hindi man kami nagbabrag sa inyo, gusto lang po namin na ibahagi sa inyo ang aming mga success dito sa business. Kasi gusto rin namin talaga na, gusto namin ibahagi sa inyo man ang tama sis, di ba? Madiskarte. Yan. Hi Coach Lauren. Ayan, si Coach Lauren na dating alam ng story ng buhay ko niyan. Dati sumali ako dito pero nag-back out ako, and then hanggang sa inaral ko talaga, andyan na naman siya. Yeah. Andyan siya na gumagabay palagi. Ayan. Napaka-skeptical ko pong tao. Kasi umalis na po ako dati sa business, and then bumalik na naman po ako. Ganyan po talaga ako kay skeptical kung alam po lang ninyo sana. Ayan, so, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang na nagtaguyod sa amin simula bata pa, sa aking mga auntie na nagpaaral din sa akin. Ayan. Hindi ko po makakalimutan ang lahat. Ayan. So, ganyan po. Di ba ang goal po natin, hindi po tayo umiyak.
Ayan. Thank you, Coach. Yan. So, ganyan lang po ang story ng buhay ko. Hindi ko na patatagalin kasi short story about sa sa family. Ayan. So, ngayon nandito ako sa Canada kasama na po ng aking anak. Dati napaka-workaholic ko pero ngayon nakakapagbawas na po ako ng trabaho. And at the same time, nagkaroon na po kami ng maraming oras ng aking anak. Hindi man ako nagpo-post ng mga picture ng aking anak kasi teenager na magfo 14 years old na siya and ang hirap po talagang kunin ang kanilang attention para sa camera. Magyaya ka ng picture, sila pa yung nakasimangot, diba? So kaya kung minsan nagpo-post man ako, hindi ko palaging sinasali yung yung mukha ng aking anak. So ako na lang kasi ayaw niya, ganyan siya. So hanggang dito na lang guys, and hopefully sa mga susunod pang araw sa pagsubaybay sa akin, matutunghayan nyo lahat ng story ng aking buhay. Ayan guys. Hi sis. Ayan. Yan, dami nating mga viewers. Oh. Yeah, I know. Relate daw si Ate Marilyn kasi isa din po siyang single mom. Ayan. So we are lucky sa mga single mom na katulad ko dyan. We are so proud. Kaya natin yan. Yan. Kaya ang goal ko po ngayon talaga is ang goal ko po talaga dito is talagang ma-reach ko po yung fixed income monthly. Yan po ang goal po natin. Hindi po, sa mga nagtatanong pala po dyan na bakit daw hindi pa ako nagre-retired kung kumikita naman po ako. So, ang goal ko naman po kasi hindi pa ako nagre-retired. Tama sis. Thank you. Yeah, hindi pa talaga ako nagre-retired kasi marami pa akong mga pangarap. Kasi may commitment pa ako sa aking mga magulang na every month ako nagpapadala sa kanila kasi alam ko kung gaano sila nagtrabaho para sa amin. Ayan. So, ganyan lang po ang buhay, laban lang tayo. And of course, sa mga nagtatanong po about sa business natin, silipin po ninyo, baka sakaling makatulong din po sa inyo na katulad naming nababago po ang buhay. Ayan, so hanggang dito na lang and hopefully na-inspired ko kayo at sa susunod pa na araw na bago matapos natin ang 30 days go live na ito, makilala din ninyo ako ng lubusan. Ayan guys. Hi sis Minda. Ayan, so ang dami nating mga viewers. Thank you for watching guys sa aking mga ka-business partner. Nakumita na naman po dyan. Ayan, kumita na naman ako kahapon. Deposit na naman tayo. Ganyan po kaganda ang business namin guys. Kaya wag po ninyong palampasin. Mag-message na kayo. Ngayong 2025, ganyan po ang goal natin. Maging masagana ang buhay. Maging always positive. Ayan, para lahat ng mga pangarap natin sa buhay ay makamit natin. Nakatulad ko, ayan. Lalaban ako hanggang maabot ko ang fixed income monthly for life na yan. Ayan, hanggang dito na lang guys. And dito sa Canada, 11:37 na. Matutulog na kami dyan sa Pilipinas. Good morning everyone. Ayan. Dito sa Canada, mag-ingat po tayo kasi napaka-snow na naman hanggang Sunday. Ayan. So hopefully, na-inspired ko kayo and hanggang dito na lang. Bye guys.